Ito ang Bocana Bridge, mga kababayan, na matatagpuan sa Davao City, kung saan pinagtatalunan ito ngayon ng mga netizen sa social media matapos magtungo si Bongbong Marcos Jr. sa mismong Bocana Bridge. At sinabi niyang isa raw ang Bocana Bridge sa kanyang mga legacy. Dahil sa sinabi na yan ng ating Pangulo, marami ang mga Duterte supporters ang hindi natutuwa at tila mas lalong nagagalit ang mga ito kay Bongbong Marcos. Birada nga po ng Duterte supporters, mga kababayan, nang aangkin daw itong si Marcos Jr. nang hindi niya naman project. Pagdating naman sa mga Marcos loyalist, pinagdidiinan nila na nagsimula nga raw ang paggawa ng tulay sa taong 2023. Kaya nararapat lang na legasya ito ni Marcos Jr. pero nanggaling mismo sa bibig ng Pangulo na July 2022 na aprobahan ang nasabing tulay. So lumalabas po niya na 20 days pa lang nakaupo si Marcos Jr. bilang Pangulo. Dagdag pa ng Pangulo, mga kababayan, taong 2023 sinimulan ang paggawa ng Bocana Bridge sa tulong ng mga Chinese contractor. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022, nagsimula ito ng 2023. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis. Sa sinabi na yan ni Marcos Jr. dito na mas lalong nanggigil ang mga Duterte supporters, depensa ng mga ito, paano raw nangyari sa tulong ng mga Chinese, samantala galit na galit ang Administrasyong Marcos at mga loyalista sa China at tinawag pa nilang pro-China ang Administrasyong Duterte. Kaya naman, mga kababayan, dito na nagsalita ng katotohanan ang mas higit na nakakaalam sa buong storya ng Bocana Bridge. Pakinggan ang dating mayor ng Davao na si Vice President Inday Sara Duterte. VP Inday, earlier we talked about the Bocana Bridge and you made mention that you're going to refer the situation with the former president. Ano po yung decision ni former president? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba kwento yung backstory ng Bocana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bocana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bocana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yon, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, na lang. Bilang Davaoenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Ayan po, mga kababayan, ang sinasabi natin na mas higit na nakakaalam kesa sa mga nagtatalo-talo sa social media na masasabi po natin na wala naman talaga silang sapat na kaalaman pagdating sa totoong storya ng Bocana Bridge sa Davao City